Narito na ang maiinit na balita mula sa PNA Headlines. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagsasagawa ang gobyerno ng malawakang reforma para palakasin ang maritime industry at mahubog ang bagong henerasyon ng mga Pilipinong marino. Sa commencement exercises ng Kadaligtan Class of 2025 ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA ngayong araw, sinabi ng Pangulo na tiniyak ng pamahalaan na mas matibay at mas mataas ang antas ng pagsasanay sa mga seafarers sa bansa. Halimbawa nito ang Ladderized Maritime Education and Training Program ng Maritime Industry Authority or Marina para sa mga estudyanteng lilipat sa mga full-time maritime degree. Gumagawa rin anya ang Marina ng paraan para mabigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa onboard training. Panawagan naman ng Pangulo sa mga graduates ng PMMA maglayag ng may buong pagsisilbi para maabot ang kanilang mga hangaring bilang marino. Ipinaalala rin niyang dalhin ang tradisyon ng kahusayan ng PMMA at maging halimbawa para sa lahat. Binubuo ang Kadaligtan Class or Kawal ng Dalampasigan, liwanag ng karagatan ng 252 kadete na nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Maritime Transportation at BS in Marine Engineering. Hinirang na class valedictorian si Midshipman First Class Mark John Castañeto na tubong Llanera, Nueva Ecija at anak ng elementary school teacher at bus conductor. Ang PMMA ang pangunahing institusyon para sa mga Pilipinong seafarers kung saan kabilang sa mga graduates nito ay mga tauhan at opisyal ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet. The seas are rife with danger. It will test you. It will push you to your limits. But above all, it will shape you into the mariner that you are meant to be. Mga kadete, malawak ang abot tanaw ninyo. Dadaling kayo ng inyong mga barko sa iba't ibang dako ng mundo. Tandaan ninyo na sa bawat paglalakbay, bit-bit ninyo ang dangal at pagmamahal sa bayan. Walang responsibilidad ang gobyerno ng Pilipinas sa nangyaring banggaan ng dalawang Chinese na barkong nakipaghabulan sa barko ng Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Sa isang pahayag, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na bagamat nakakalungkot ang insidente, hindi kasalanan ng Pilipinas kung bakit nagkabanggaan ang dalawang barko ng China. Matatandaang noong August 11, nagkabanggaan ang China Coast Guard Vessel 3104 at People's Liberation Army Navy Ship 164 habang hinahabol ang BRP Suluan sa Bajo de Masinloc. Kasama noon ang BRP Suluan sa mission para mamahagi ng supplies sa mga mangingisda sa lugar. Napag-alamang hindi na makakapaglayag ang barko ng CCG na napinsala sa insidente. Sinisi ni Yang Xiao, maritime expert ng China Institute of Contemporary International Relations, ang barko ng Pilipinas bilang pasimuno ng gulo at sinabing dapat singilin ang Pilipinas sa nangyaring pinsala. Ayon naman kay Stratbase ADR Institute President Victor Andres Manhit, ipinakita ang pagpaliwala ng China sa pandaigdigan batas at kaayusan. Ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ay itinuring na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Samantala, muling siningil ng gobyerno ang China sa pagsira nito sa mga sasakyan at kagamitan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong nakaraang taon. Pinababalik din ni Lazaro ang mga armas at gamit na iligal na kinuha ng mga tauhan ng Chinese. Noong June 17, 2024, hinarang ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Armed Forces of the Philippines na nagsasagawa ng humanitarian rotation and resupply operation sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bukod sa napinsalang barko at mga kinumpiskang gamit, naputulan din ng daliri ang isang sundalong Pinoy. Plano ng AFP na singilin ang China ng 60 million pesos bilang danyos, pero tumangging magbayad ang Chinese Foreign Ministry.
At good news para sa mga commuters na wala pang national ID. Maaari nang makapag-avail ng national ID services sa Cubao at Taft Metro Rail Transit Line 3 or MRT3 hanggang August 31. Kabilang sa mga serbisyo ay ang registration, paper format printing ng national ID at assistance sa pagkuha ng digital version nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Statistics Authority or PSA na available ang kanilang serbisyo Lunes hanggang Biyernes mula 6 a.m. to 10 p.m. at Sabado naman ng 10 a.m. hanggang 7 p.m. Para sa national ID registration, kailangan magdala ang mga aplikante ng mga supporting documents gaya ng birth certificate at government-issued ID. Sa pag-request naman ng pag-print ng national ID sa paper format, kailangan magpakita ng Transaction Reference Number or TRN na nakalagay sa transaction slip na ibinigay pagkatapos ng registration. Kung nawala naman ang TRN, abiso ng PSA na magpakita ng demographic details sa registration personnel para makuha ang national ID bago i-check kung available ito sa paper format. Sa balitang pangkalakalan, magbubukas muli ang mga establishments sa La Union matapos itong masalanta ng bagyong Emong noong nakaraang buwan. Sa isang phone interview, sinabi ni Governor Mario Eduardo Ortega, marami sa napinsalang resort ang handa na rin magbigay ng serbisyo. Nangangamba man sa seguridad ng mga turista, tiniyak ni Ortega na mas handa sila at ang mga residente sa lugar sa mga susunod na pagsubok. Dagdag pa ng governor, karamihan sa mga restaurant at tourism establishments sa lugar ang nagbukas noong 1 o 2 linggo pagkatapos ng bagyo, habang 50 to 60% naman ng nasa probinsya ang bukas na. Binigyang pansin din anya ang road clearing operations para masiguro ang maayos na daloy ng trapiko sa pagbibigay serbisyo at tulong. Kilala ang probinsya ng La Union sa mga resorts, restaurants at mga surfing spots nito. Matatandaang nakapagtala ang probinsya ng mahigit 251,000 na turista mula January hanggang July ngayong taon. Samantala, opisyal na inilunsad noong Huwebes ang 17.4 million pesos na Rice Processing System o RPS para sa lokal na pamahalaan ng Takara, Lanao del Sur. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Mindanao Development Authority Secretary Leo Tereso Magno na ang proyekto ay parte ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng modernong suporta sa mga lokal na magsasaka. Kasama sa pasilidad ang isang multi-stage rice mill at recirculating dryers na nakadesenyo upang mabawasan ang post-harvest losses, mapalakas ang grain quality at matulungan ang mga magsasaka na makuha ng maayos na presyo sa kanilang ani. Pinondohan ito sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program sa pamamagitan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Nasa kabuuang 950 na magsasaka sa 1,300 na ektaryang lupain sa Takara ang direktang matutulungan ng nasabing proyekto. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.